Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So this video, gawin po natin ang weekly horoscope para sa may mga Sun, Moon at Rising na Sagittarius for April 13 to 19. So kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung Sun, Moon at Rising sign mo, kasi importante siya, sa dulo ng video may link tayo para dito. Reading her for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung kailangan nyo po ng private readings or spell works, you can message me, and every Friday hanggang Sunday, nasa Umay Gulay po tayo sa Session Road for face-to-face reading. To support us, you can click the join or the thanks button sa baba. So yung cards mo is Poise and a Change in the Wind, Truth Be Told, tsaka Deep Knowing. Then meron tayong Not For You, Thinker, and Round and Round. And yung deities mo is Sun and Ceres. Sagittarius, so ano bang expect natin this week? Well, according sa card mo, meron tayong yung una is number 48 poise, time to get your hands dirty. Literal, madami ka talagang kailangang gawin ngayon. Mga pwedeng manual labor to, or may mga kailangan kang paperwork, talagang gagamitin mo yung kamay mo. At literal, medyo wapoys muna tayo for the meantime. Andoon na you will be busy, you will feel na parang ang daming mga hanash, ang daming ganap. So, pwede to, let's say, it could be na i-call ka muna ng universe na, uy, mag-general cleaning ka naman, maglinis ka naman ng bahay, or you will be asked to look into your documents, para i-sort mo siya. So, technically, ang dami mong aayusin. And this will not, hindi lang ito nakakonstrain doon sa part ng cleaning, but this is also in part ng mga kailangan mong itapon. Yes, may mga kailangan ka ng i-let go ng mga pwedeng gamit. Pwede din sa mga thinking mo or actions na hindi na nag-work para sa'yo. At nakakatawa dito kasi andoon na medyo magkakaroon ka ng idea na parang yung mga tanong na, kailangan ko ba ba 'to? Or kailangan ko ba 'yan? Importante pa ba 'to? Or should I just have maybe parang may mga documents, luma-luma na, parang mag-keep na lang kaya ako ng soft copy nito, picturean ko na lang para i-file ko na lang, para maitapon ko na 'to para mabawasan yung mga anek-anek. So, may mga gano'ng mangyayari, in your end. Now, with the card of next natin is 12, change in the wind. Okay. Sagittarius, you have a lot of things na gusto mo parang questionin din. May mga bagay na parang gusto mong alamin kung dapat pa ba na i-keep mo to. Dapat pa ba na para sa'yo to? Or dapat pa ba na, yan, para mas maganda. Dapat pa ba na i-harness mo to or magtuloy mo pa rin investment? Kasi parang may mga nakikita ka din ng mga pinaglalaanan mo ng money na parang hindi na useful sa'yo. Example, sabihin natin na andiyan na nag-subscribe ka sa mga movie streaming application, eh hindi ka naman masyadong nanonood. So, andun yung point na, pwede naman kung, ano yung point na sinasabi mo sa'yo, pwede naman itong bitawan eh, kasi hindi ko naman siya kailangan. Kung gamitin ko naman, Diyos ko, once in a blue moon, and hindi ko naman na ma-maximize yung benefits ng paggamit nito. So, yun yung isa sa mga bagay na medyo may mga babawasan ka. So, marami ka pang madidiscover na parang ang dami mo ika-cut off ng mga little things na pinagkakagastosan mo. And magugulat ka na lang kasi kapag in-add up mo na yun, parang ang dami din pala, no? Malaki din pala yung natitipid ko. Or ang laki din pala nung nasasayang kong pera. Na hindi mo napapansin. So, yung sabi nga na small things add up. Yung kahit maliliit yan, pero 'pag pinagsama-sama mo, malaki na rin pala. So, do'n mo mare-realize na parang, okay, hindi pala ako kinakapos sa pera. Nade-direct lang kasi yung pera mo sa mga hindi kaaya-aya or hindi nakakatulong sa'yo na mga bagay-bagay o pinagkakagastusan mo. So, may iba may mga nag-iisip na nga sa inyo parang, "Bakit pa ako bibili ng mga tingi-tingi? Parang mas makakatipid yata ako kapag mas malaki bibilhin ko or by bulk." So, may mga gano'n ng thinking din. And then may mapapansin mo na yung mga nasa-save mo, it will add up. Now, medyo this could be a warning para sa'yo. So, we have your number 14, truth be told. So, this card is advising na ando na ano eh.
na may mga malalaman ka na sabihin natin na hindi mo magugustuhan. May mga darating sa yung mga balita na hindi siya sa perspective mo hindi siya magiging kaaya-aya. So, andoon na ang warning sa'yo ng card, although andoon na pwedeng ma-catch up yung emotion mo, wag kang magre-react based sa emotions. It is good na medyo kalmahan mo muna yung sarili mo. Andoon na magkaroon ka ng moment na parang kolektahin mo muna, i-verify mo kasi yung mga malalaman mo din, medyo may halo na siya. Sabi natin parang dagdag bawas na hindi na pala puro yung information. So, ang magiging role mo dito is actually to investigate, andoon na you try to understand ano ba yung pinaghuhugutan dito. Kasi the cards are saying na na meron pa. Kumaga, tinakuha mong information na pero matitrigger ka na, pero sabihin natin yung term na it is just a tip of the iceberg. Meron pang mga hindi may mama-uncover ka pa, which is dun papasok yung next card mo. Si number 43, deep knowing. Yun na nga, aalamin mo. So, medyo magpapaka-investigative tayo at this point, Sagittarius, na para to piece the puzzles together. Now, ang nakakatuwa naman kasi, susuportan ka ng universe. This may happen in the next, in the next month, magpa-progress to mga bagay na to. Now, deep knowing is also advising na, may mga info na hindi mo aalamin, pero kusang darating. Hindi mo hahanapin, pero ibibigay sa'yo. So, magiging medyo parang may pagka-chismosa mode muna tayo. Yung mga tipong nagkukwentuhan sila, ma-overheard mo, or pwedeng ma-send yung message sa'yo incorrectly, or andoon din na pinapala sa'yo ng cards na medyo mag-read between the lines ka. Ibig sabihin parang, di ba pag sinabi natin, pag tinanong mo yung tao na, okay ka lang ba? May iba, ang sagot din is okay lang or okay, pero depende sa delivery na iba yung meaning. Pero, okay. Yung kaya, okay. Or, okay. So, iisa yung word, pero ng pamamaraan ng pagbibigay ng reply is may hidden message. Yun yung sinasabi natin na reading between the lines. So, yun yung medyo hahasain mo. Kumaga, iintindihin mo yung sinasabi nila and you will check what's behind what they're saying. Kasi, you will know a lot about it. And doon na kahit hindi ka mag-follow-up question, kusa mo magigets kung ano yung nangyayari. So, ano ba ba ina-expect natin? Well, with the card of Not For You, there are some of you guys sa House of Sagittarius na you will need to cut off some projects na parang akala nyo kasi dati, ay maganda to, gusto ko to para sa akin, bet ko to. Pero the thing is, hindi yun yung best para sa'yo. Parang bata, di ba, pag gusto ng laruan, minsan di pumapayag yung magulang kasi may iba yung gustong ibigay yung magulang which is better, bigger, and minsan mas mahal pa. At yung mas maganda yung quality. So, parang ganun din yung scenario na between you and the universe. Ikaw yung batang nagtatantrums or nanghihingi nung gift. And isasabi ng universe sa'yo, no, because there is something better na gustong ibigay sa'yo si universe. So, be patient. Yun ang sabi ng card. Now, as well as that, around that, we have here is the thinker and also see round and round. May mga, and also there are small projects before or mga ideas na set aside mo na medyo magsa-surface ulit siya in the next month. Na parang, I bet ko to. So, ando na babalikan mo. So, pwedeng na say na before, naggagawa ka ng mga bagay na that you can sell. So, andoon na, yung passion mo doon, yung desire mo, babalik siya. Now, para maisip mo na with the round and round, Diyos ko, doon na naman tayo, ulit na naman. Yes, because andoon na kailangan mong, yung mastery ang tinatarget sa'yo dito ng universe eh. Once you master it kasi, andoon na it will be something na pwedeng maging source of your income. Siyempre, sa simula, para maliit lang, mababaw lang. But in time, as the cards are saying, magiging progressive to. Kasi
nagre-reward sa universe sa mga consistency natin. Kapag andun that you are consistent in what you're doing, you can expect rewards as well. So, with your deities right now, si Sun, so number one, center self and a wish to shine, and Ceres, mother, stability, and a wish to nurture. These two cards are advising na kaya din na medyo magiging busy ka kasi at may mga malalaman ka, this is about you calling back your energy. Ito na yung mga tipo, ang dami mo kasing pinagbigyan, pwedeng mga projects, tao, events, ideas ng energy mo na hindi naman nagkaroon ng ROI or yung return of your investment. Parang nagsayang ka lang ng oras tsaka pera. So, medyo shift naman ng universe na ikaw na yung mag-nurture sa sarili mo. So, whatever the gift or skills na meron ka, ilalabas ulit siya ng universe, hahasain siya para sa benefit mo. Now, the benefit will be forwarded not just doon sa part na magkakaroon ka ng self-fulfillment, pero it will have also a positive effect in terms of your finances. So, I hope nakatulong yung reading. Those are for guidance purposes. So, use your free will wisely. At kung bago ka, subscribe, like, and share. At kung kailangan mo ng private readings or spell works, you can message me. And every Friday hanggang Sunday, nasa Omay Gulay po tayo in Session Road for face-to-face reading. And to support us for mag-grow yung channel, you can click the join button or the thanks button sa baba. So maraming salamat. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you soon. Mula pa sa Baguio City with Mikay. Have a great day. Bye for now.